Ginangbang ako ng mga tropa ko pero nagustuhan ko ang ginawa nila sa akin. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Charis, 29 na taong gulang. Nangyari po itong kwento ko nung 17 taong gulang ako nung nasa Tondo pa ako nauwi. Pero ngayon po ay dito na ako sa Mindanao nauwi. Pinanganak at lumaki po ako sa Tondo pero ang mga magulang ko po ay taga Mindanao talaga. Aminado po ako na lumaki akong pasaway kasi pinag-aaral ako ng magulang ko pero madalas ay nagka-cutting classes ako. Kababae kong tao daw pero panay lalaki ang nakakasama ko. Hindi ko masyadong iniintindi ang mga sinasabi ng magulang ko noon kasi masaya ako pag magkakasama kami ng mga tropa kong lalaki na sina Tonyo, Victor at James. Okay naman silang tatlo kasama at feeling ko ay safe ako at walang babastos sa akin pagkasama ko sila. At madalas ay sinasabihan ako ng ibang kaklase kong babae na mag-ingat daw ako sa tatlong lalaking sinasamahan ko at wag ako basta-basta magtitiwala. Siyempre ako dahil tropa ko sila ay hindi ko pinaniwalaan ang mga sinasabi nila. Sa totoo lang Kuya Junjun ay hindi ako mukhang 17 taong gulang para na nga daw pang 20 taong gulang ang wangkata ko at pwedeng-pwede nang isabak sa mga bikini open. Pero hindi ko masyadong binibigyan ng pansin ang wangkata ko noon. Pero minsan ay binibiro-biro ako ni Tonyo, Victor at James na ang sexy ko daw. Minsan ay nahuhuli ko pa sila nanonood ng Bold at ginugulat ko sila na, "Hoy! Anong pinapanood nyo dyan?" At pinapakita naman nila sa akin, doon ako nakapanood ng 2 lalaki, tapos isang babae lang. Nung una ay napapayak pa ako pero nung nagtagal ay medyo na-curious na ako kung anong feeling ng ganon na 2 lalaki ang sabay na umaari ba sa babae. Dumating ang fiesta sa amin sa Tondo. Masaya kasi may parada, maraming pagkain. Pero nag-usap kami na mag-iinom kaming 4 doon sa tambayan namin na kubo. Medyo tago yung kubo na yon Kuya Junjun, kaya malakas loob namin na mag-inom doon. Nagumpisa kaming mag-inuman ng alas 5 ng hapon, tapos gin pomelo ang iniinom namin noon sa pagkakatanda ko. Ang bilis ng tagay nila kaya mabilis din ako tinamaan. Siguro mga bandang alas 7 ng gabi, siguro ay talaga hilong-hilo na ako. Pero pinipilit pa rin nila na patagayin ako. Sadyang hindi ko na talaga kaya na pahiga na ako sa papag sa may loob din ng kubo. Hindi nagtagal ay nararamdaman kong may naghuhubad na ng shorts ko pero hindi ako masyadong makaawat kasi lasing na talaga ako. Tapos doon ay naramdaman ko na lang may pumasok sa kuweba ko at doon nakita ko si James na nakapatong sa akin at binab ako. Dahil sa kalasingan ko ay hindi ko na siya maawat. Habang binab ko ni James ay napapakapit ako sa kanya kaya siguro sa isip ni James ay okay lang ang ginagawa niya hanggang sa matapos siya ay sumunod naman si Victor at ganun din ang ginawa siya akin tapos si Tonyo naman. Hindi ko alam kung bakit ganun at pumayag ako na gawin nila sa akin yon. Pero hindi sila nakontento ay silang tatlo naman ang gumalaw sa akin habang binuli ako ng salita ni Tonyo at James ay kinakain ko naman ang alaga ni Victor. Pagkatapos noon ay binihisan nila ako at hinatid sa bahay. At simula noon ay hindi na ako nagpakita sa kanilang tatlo dahil na rin siguro sa hiya ko at baka kung anong isipin nila sa akin. Kaya kinausap ko ang magulang ko na uuwi na lang ako ng Mindanao at doon sa tiyahin ko na lang muna ako uuwi at doon ko na lang itutuloy ang pag-aaral ko. At simula din noon ay hindi na uli ako bumalik pa ng Tondo.